Napakahirap, di ba? Kung natatandaan natin yung character natin noon, that we are mourning of our sin. We realize that we are sinful, we are beggar, and we only need Christ in life. At nagiging resulta nito ng ating humility, that we are meek. Those who are meek, they are the children of God. Yung meekness dito is actually really humbling yourself before God. So maraming binanggit. And even in times of persecutions, we are rejoicing. So those are the characters that we must wear. Belonging to the kingdom of God. So there's Jesus Christ telling us a different perspective when we are living in the kingdom of God. We are to be happy, and yet we are beggar. Yet we are being beggar in the spirit. That means Jesus is the only treasure and nothing else. Kaya maging si Paul, in his word, sa Philippians chapter 8, sabi niya, I count everything lost or down because of the surpassing worth of knowing Jesus Christ. Inaari kong lahat ay kalugihan. Diba si Paul, he is a very professional person. He's a Pharisee. Tapos, marami na siyang achievement. He has a position. Eventually, in his days, siya yung nag-persecute sa mga Christians. Naghingi lang siya ng authority and given him a letter to persecute the Christians. At yun ang kanyang ginawa. Pinagpapatay yung mga Krisyano. No? So, in that sense, makita natin, sabi niya, I count everything as loss. Yung kataasan ng kanyang edukasyon, yung kanyang hanapbuhay, everything, all this are lost. Makamit niya lang ang higit na mas mahalaga sa buhay. At ano yung higit na mahalaga sa buhay, ayon kay Pablo, and that is to know Christ. To know Jesus Christ. Ngayong araw nito, ang ating tatalakayin is about how we should apply that character in the kingdom of God. So, nabasa natin na ito pala yung dapat na character na meron tayo bilang isang Kristiyano. Ito pala yung gusto ng Diyos sa atin. This is God's will for us in the kingdom of God. Now, today, ang goal natin is for us to apply the character in the kingdom of God. Kaya nga ang pamagat, binago ko doon sa kagabi, yung sinend ko sa inyo yung kasi kaninang madaling araw, nag-isip ako, I think there's a better lesson na higit natin, o title. Kaya ang tinitle ko dito, Letter, Character, and Science. Hayaan mo ang iyong ugali, ang iyong attitude, ang iyong character ay mag-shine. Okay? So the message is for us to do good works. Yan yung message. Gumawa ka ng mabuti. And the good works must be seen. Makita. So, this is in contrast in Matthew chapter 6, verses 1 to 4, also referring to the Sermon of the Mount. Kasi sa Matthew 6, 1 to 4, sabi niya, yung mabuting gawa niyo, huwag niyong ipakita sa iba. Diba? Sabi niya doon, or else you already receive your reward. Huwag mo na ipaalam yung ginawa mong mabuti sa kaliwa, huwag mo na ipaalam sa kanan. Now, is this something pinag-isipan ko ng mabuti? Sabi niya, yung good works sa chapter 5, verse 13 to 15, sabi niya doon, let your light shines so that people may see your good works, so that they may glorify in heaven. So, tanong ako sa sarili ko, ang good works ba natin kailangang ipakita sa tao, as the Bible says, and in Matthew chapter 6, sabi niya, huwag mong ipakita yung good works. Kung anong ginawa mong mabuti sa kaliwa, huwag mo na ipalam sa iyong kanan. So, I was being mixed up. Ano ba talaga ibig sabihin, pangangahulugan ni Jesus Christ sa kanyang katuruan? Now, in this text, our good works must be known to others and gain rewards. Therefore, this passage is so unique that we should not interpret the text away doon sa context, which is
our previous message last Sunday, yun yung pinaka-context nito about the character. That is the character in the kingdom of God. Therefore, the message is something to do with your Christian character in the kingdom. And it must be seen by others. So it's not something na parang mga politika na gumagawa sila ng mabuti, nagpapakain ng bata, gusto nilang mailangkala ang lahat. Hindi yan yung pinag-uusapan natin. Ano yung good works na pinag-uusapan natin na dapat nakikita ng iba? Yung good works na ito pertaining to the character that God developed in us. Yun na yung sa beatitude, the beautiful attitude in the kingdom. So, kailangan pala ito ipakita. No? That is the good works in this context. Influencing the world with our changed life. Sa tingin nyo ba, malaki na ang ibinago ng buhay nyo sa Panginoon? Pag hindi nagbabago, stagnant ang buhay natin, there's nothing changing sa buhay natin. There's something wrong. At pag hindi rin nakikita ng iba ang buhay na binago sa atin, there's something wrong. Kasi sabi dito, let your light shines upon men. And these men may see your good works. Kaya dapat sa atin ganito. Hindi lang tayo tama sa harapan ng Diyos. And that is being poor in the spirit. Kailangan na-develop din natin yung tamang character sa buhay natin. At makita ito ng iba. Sister, mukhang malaki na yung pinagbago mo. Dati bumangera ka. Ngayon hindi na. 50% na wala. Dati magagalitin ka. Pero ngayon, nagbago na. Mukhang ang blood pressure mo ay bumaba na konti. Kaya medyo may magandang development na nangyayari sa iyo. And that's good. We cannot be perfect. Pero at least sa buhay natin may nakikitang pagbabago. At yung pagbabago na yan, hindi sinasarili natin. Ang ilaw, ang liwanag ay nilalagay sa taas upang makita ito ng mga tao. Not the good works that made from our hands, but the good works made from our heart. And that is pagbabago ng buhay sapagkat we are all belong to the kingdom of God. May nagahari. Sinong nagahari? Ang Diyos. At pinagaharian niya ang kanyang iglesia. At tayo ay kasama sa iglesia niya. Kung kaya tayo ay nagbabago ang buhay. Hindi pwedeng walang pagbabago. Dapat may nagbabago. So, that is the good works in this context. Influencing the world with a changed life. Character is so important in our Christian living. Character is who we are even no one sees us. Ang character ng tao, malalaman mo pag walang nakakita sa kanya. Your character determine your true colors of the heart. Anong character mo? Paano ka ba pag tinitingnan ng tao? Anong nakikita nila sa inyo? Of course, we cannot please all people. Kahit na gumawa tayo ng mabuti, maganda, alam natin nagbabago tayo, people may still see us differently. Pero hindi yun ang sinasabi ko. At least may pagbabago. Gradual man, at least may pagbabago. So let's go to the first text, Matthew 5:13. Ang sabi rito, you are the salt of the earth. Hindi sinabing you are like the salt of the earth. You are the salt. No, binibigyan din ng teksto na ikaw ay asin. But sabi niya, ngunit kung ang pagiging asin natin mawala ang alat, how shall its saltiness be restored? Mababalik pa ba yan? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet. Now sa verse 13, the important function of the salt is first for good taste. Nakakain na ba kayo ng pagkain walang asin? Anong lasa? Walang lasa. At usually, yung mga walang asin, pagkain ng mga may sakit, hindi nilagyan ng asin. Or, yung may sakit, walang panlasa mismo. So, may problema. So, sa madaling salita, ang asin ay nagbibigay ng lasa. It is for good taste. And hindi lamang siya for good taste, but it also
preserved food. Di ba? Kapag nung araw, lalong-lalo na sa norte, yung mga lugar na yung ginagawa nilang bagoong, di ba? Pinipreserve nila yung isda sa pamagitan ng mga maaalat na bagay kasi nagpe-preserve yan. Nung araw, wala namang rep. Nilalagay nila sa asin. Hindi parang binabaon ba sa ano? Ewan ko, nalimutan ko, nilalagay sa isang pero may asin. And that preserves the food. Kaya nga ang Korea, meron silang famous na kimchi. No? Kasi para pagdating ng snow time, meron silang makakain sa loob ng kanilang bahay. Pinipreserve nila yan. So, ang nagpe-preserve dyan yung alat. Okay? So, ang gamit ng asin is to preserve and to give taste. Now also, ang gamit din ng asin is to influence other. Kunyari, asin ka, pero hindi ka naman dumidikit sa ibang tao, o I mean sa isda, kung hindi ka ginamit sa isda, anong use mo? Wala kang gamit. So therefore, makita natin in a practical sense ang mga gamit ng asin. Ikaw ay nagbibigay lasa, ikaw ay nagpe-preserve sa mundong pabagsak na, ikaw ay nakakapag-impluensya sa iba because of the character that God gave you. Hindi ka nakakapag-influence because of your money, that's bad. Kaya ka lang nire-respeto, gusto mo respetuhin because you have the money. Pag wala ka ng pera, people will not respect you. No, hindi magandang foundation kaya ka nirespeto ng tao because of what you have. But the best thing in the kingdom of God is because of your character. Baka respeto talaga yung mga mukhang banal. Pag katabi natin, pag nakita natin, respeto yan kasi mga mukhang banal. Right? So, yun ang gusto ng ating Panginoon, that we can influence others, that we preserve the world from being degenerated, at talagang makapagbigay tayo ng maayos na panlasa, no? So that we can influence the people. Now, ang problema dito, sabi niya, you are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, no, hindi ko alam kung paano nawawala ang lasa, ang alat ng asin. Eh kahit ang asin, lagyan mo ng tubig, hindi pa rin mawawala yung alat. Ano itong tinutukoy ni Jesus Christ na merong asin na walang alat? So, this is actually using a metaphor with different kind of salt. Sa kanilang kapanahonan at sa panahon natin ngayon, merong dalawang uri ng paggawa ng asin. Yung isang asin, ako nagtingin ako sa YouTube paano nila ginagawa yung asin, diba? Yung tubig galing sa dagat, parang may pagdadaanan ng mga ilang lugar hanggang yung isa na nakita ko, kumuha siya ng tubig na nandoon na sa parang pure na yun eh. Tapos, nilalagay niya sa parang kapayan na ganyan, lulutuin nila. Pakukuluan hanggang maging asin. Ma-evaporate yung tubig, magiging asin na siya. Yung iba naman, parang may asinderohan na mismo yung kanilang tawag dyan, yung sakahan nila, doon mismo yung asin, tapos papalahin nila yung asin, nagiging asin na. Yun yung mga bagay na ginagamit sa paglugto. Pero merong isang klaseng asin na minimina. This is something na, though napag-aralan ko na ito noon, but this is something new. Ito naman yung asin na ito, kinukuha ito sa mga bundok na nakakarating pa rin doon yung tubig alat. Kaya lang, minimina ito, hindi ito ginagamit para sa pagkain. Ang gamit nito, usually, kapag sa mga madudulas na lugar, sa snow, dinudurog nila yan at nilalagay sa snow para ito, yung snow mawala. No? At ginagamit din pala itong asin na ito sa paggawa ng PVC. At yung asin na ito ay ginagamit din yung, makita nyo minsan may aeroplanong lumilipad, gumagawa sila ng clouds. Cloud seeding ang tawag. Yung asin na ito, galing ito sa mga miniminang asin na hindi ginagamit sa pagkain.
Kaya sinabi dito ni Jesus Christ, sa kanilang kapanahonan, meron isang uri ng asin. At ang gamit ng asin na ito ay nilalagay sa kanilang mga kalsada doon sa madudulas para ito ay tapakan ng tao. So it's actually what Jesus is saying. Ang sinasabi niyo rito, kapag ang asin natin ay nawala na yung saltiness, we're good for nothing. Tatapakan tayo ng ating ng mga tao. Pero of course, sa isang tunay na asin, hindi mangyayari yun. No? Dahil ikaw ay magiging isang panlasa, ikaw ay magiging isang na-influensya para sa iba na dapat ginagamit tayo sa paghahari ng ating Panginoon. Now, kaya sabi niya, magmawala sa atin yung lasa ng asin ito or else we will be trampled by men. Ano ibig sabihin? Yung character natin. Doon, balik tayo lagi sa konteksto. Kapatid, kapag ikaw ay magagalit at talagang parang bibigay na yung galit mo, huwag mong aalasin yung character ni Jesus sa buhay mo. Dahil pag nangyari yan, people will see, sabi niya, yan ba ang born again? Yan ba yung pastor? Yan ba yung elder? We are being trampled. Because sometimes, we are losing the character of Christ because of situations in life. No? Kaya dapat nating pahalagahan, mga kapatid, ang aral na ito. No? Huwag natin hayaan na yung character in the kingdom na ibinigay sa atin ng Panginoon doon sa beautiful attitude ay mawala sa atin just because dumarating tayo sa mga pagsubok sa buhay. Alam niyo, ano yun? Paano ko kaya i-apply ito sa buhay? Ilagay niyo lang sa isip. Ikaw ay namumuhay sa paghahari ng Diyos. Kaya sabi niya, if you are poor in the Spirit, no? Those who are poor in the Spirit, theirs is the kingdom of God. Pero kung tayo merong feeling of parang mataas, may pride, something wrong with our attitude, baka hindi natin makayanan. Kaya sabi, di ba, yung pinaka-general meaning nito, yung end of the year message natin, ang nakikinig ng salitang ito at isinasagawa, bahagi ito ng konteksto nun. Ano ba sinasabi niya ang nakikinig ng salita? Yung sinasabi niya doon sa Sermon of the Mount, and that this is, our message today is part of this. Kung pakikinggan mo ito at isasagawa mo ito, ikaw ay matutulad doon sa nagkayo ng bahay sa bato. Darating ang unos, pero hindi ka makikinan. Pero kapag ikaw ay nagkayo ng bahay sa ilalim ng, sa ibabaw ng buhanginan, darating pa rin ang unos, pero ikaw ay stumble. Kaya sabi niya, do not lose our saltiness. Kapag may mga pressure sa buhay, dapat ang makita pa rin sa atin yung Christian character natin. Lagi pinakita sa beautiful attitude. Ito ka. Ginawa ka na ng Diyos na ganito. Hindi ka na yung dati. Binago ka na ng Panginoon. Wala na yung dati mong pagkatao. People may see you na parang ikaw yan. Yan, masamang tao yan. Di maayos yan. People may see you like that. Pero you don't have to see yourself like that. Binago na tayo ng Panginoon. We are a new person in Christ. Diba sabi ng 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, it's a new creation, the old is gone, behold, the new has come. Hindi ka na yung dati mo. And sometimes, pinapayagan ng Diyos to challenge our attitude. And of course, sometimes we fail. Pero yung failure natin, just for a while. Hindi naman tayo failure sa buong buhay natin. At some point of time, we fail. Pero bumabangon tayo dahil binabangon tayo ng Diyos. Kaya ang challenge sa atin, please do not let circumstances of life
lose our saltiness. Now sa verse 13, but if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? Kaya pangalagaan po natin, sinabi ng Biblia, hindi tayo tulad ng asin, kundi tayo mismo ay asin. Hindi sinabi, you are like the salt, but you are the salt. And do not allow circumstances of life to lose the saltiness of that salt. Though sa totoo, hindi naman papayagan din ng Panginoon para sa atin. Now, ang unang punto natin nagsasabing dapat tayo ay asin na may gamit. Asin na nagpapakita ng mabuti sa ating kapwa. It's actually yung mga teksto na ito ay ating relationship with other people. Sa mga kapwa natin. Dito hinahamon tayo na isagawa ang ating natutunan mula sa salita ng Diyos. Ang character na meron dapat tayo sa Kingdom of God ay dapat natin isinasabuhay. Ang pinakaunang gamit nito para sa atin ay magbigay ng panlasa upang ang tao ay may maganang pagkain. Ang isang pagkain na walang lasa ay para sa may karamdaman. At kung tulad tayo ng asin na walang lasa, tayo ay tatapakan lamang tulad ng sinasabi ng verse 14a. It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet. Okay? Ginagamit ni Jesus ang araw na ito ang metaphor sa kanyang paghahari. Kinakailangan nating mapanatili ang pagiging isang mabuting Kristyano. Ang mabuting Kristyano. Bagamat hindi tayo perfecto, kinakailangan din iniingatan natin ang patutuo natin sa ating kapwa. Marunong tayong tumulong sa iba. Matuto tayong rumispeto ng iba. Matuto tayong magmahal ng iba. At kung ang mga katangiang iyan ay wala sa atin, tayo ay hakamakin ng tao. Tulad ng paghamak ng tao sa mga Pariseo. Kaya tingin na sa Pariseo, ano eh? They know the Word of God, but they don't follow the Word of God. Tayo, napakayaman natin sa salita ng Diyos. But the question is, are we following? Are we, yung action ba natin ay laging nandoon nakahilig sa salita ng ating Panginoon? Now, my second point. Hindi lang tayo asin, sabi ng Panginoon. Ikaw din ay ilaw. Hindi niya sinabing ikaw ay tulad ng isang ilaw, kundi ikaw mismo ang ilaw. Sabi sa verse 14 hanggang 15, you are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Kaya sabi niya, kung ikaw ay liwanag, huwag may tago. It must be seen by anyone else. Pag uwi mo sa bahay mo, makikita ng magulang mo, makikita ng kapatid mo, ang pagbabagong ginawa sa iyo ng Panginoon. Kasi sabi niya, you are the light. And don't put out that light in you. Lagay mo sa pinakamataas so that people may see you. At binanggit niya rito yung good works so that they may see your good works and glorify God in heaven. Ano na nga yung good works? Na binabanggit dito, yung beautiful attitude. Yung character mo. Sabi niya, hayaan mo yung magandang character na ibinibigay sa atin ng Panginoon ay magliwanag sa atin. At kapag nagliwanag ito, ang mga tao pupurihin nila ang Panginoon. Diba, pag tayo ay naglilimos sa mga mahirap, at pag nagbigay tayo sa kanila, sabi nila, salamat sa Panginoon. That is actually the very practical application of it because people are praising if you help someone. Kaya yung sinasabi niya, yung character mo dapat lumiwanag. Makilala ka sa isang magiging isang Kristyano. I'm not saying that I am a perfect person. I'm not. Pero we are working to it. No? Wino-work natin sa buhay natin unto perfection. Kaya sinabi niya rin dito sa Sermon on the Mount, be perfect because your Father in heaven is perfect. Of course, we know we cannot be perfect. Pero at least we try. At least yung papunta tayo dun sa perfection. May binabago ang Diyos sa buhay natin.
Ang paggamit ng ilaw ay isang metaphor, tulad ng asin, ngunit ito ay nagbibigay ng ibang pagkakahulugan dito. Sapagkat ang liwanag ay nag-aalis ng dilim at nagbibigay liwanag sa daraanan ng tao. At ang tunay na liwanag na binabanggit natin dito, walang iba kundi ating Panginoon. Hindi lamang tayo nagdadala ng liwanag, kundi tayo mismo rin binanggit sa teksto ay liwanag. Bagamat ang liwanag natin ay si Kristo, ngunit si Kristo ay nasa atin, kung kaya tayo ay binigyan ng isang katotohanan na tayo ay lumakad bilang liwanag. Isang bagay na hindi mawawala sa iyo saan ka man tumungo. Kung tayo po ay liwanag, kahit saan ka pumunta, hindi ka madirimlan ng anumang kadiliman. Pumunta ka sa barkada mo, nawawala ba ang liwanag natin? Pumunta ka sa kaibigan mo, pumunta ka sa kapitbahay mo. Madilim sila kung wala kay Kristo. Pero kapag pumunta ka sa kanila, nagbibigay ba tayo ng liwanag sa kanila o nagiging bahagi tayo ng kanilang kadiliman? Tandaan nyo, hindi sinabi rito magiging katulad ka ng liwanag, kundi ikaw mismo ang liwanag. So you have to influence others by the light that God has given us. Hindi sa trabaho, sa buhay. Kung sila makamundo ang kanilang pananaw, pagtanaw, pero ikaw iba. Kasi liwanag ka ng Panginoon. Okay? Sa teksto, makita natin ang liwanag na tinutukoy ay ang paggawa ng mabuti. Hindi ito paggawa ng mabuti na may kalakip na pagkataas ng sarili at hindi rin ito ginagawa upang matanyag ang sarili. Ang paggawa ng mabuti ay dapat nagbubunsod ng pagpupuri sa Diyos. Sa ating katesismo, ang good works ay ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Yan ang good works eh. Hindi yung, good works din yun, nagpakain ka ng maraming baka, pinakita mo sa maraming tao, good works din yun. Pero pag ginawa mo yun, para lang ikaw ay makanyag, you will not receive any reward from God. Pero ang good works na sinasabi dito is the character. Ipakita mo yung character mo, yung character ni Jesus Christ na ibinigay niya sa iyo. Ikaw mismo ang liwanag na yan. Not only that you are carrying the light, but you are the light. Sabi rito, you are the light of the world. Kaya kung tayo may mga ka-office mates, dapat liwanag ka, hindi ka dilim. Sa iyong pamilya, dapat liwanag ka, hindi ka dilim. Pag may problema ang pamilya, anong gagawin mo? Maging, sabi yung, kung babalikan natin ulit yung character, balikan natin dito sa Matthew, para lagi tayo na-remind ko anong character dapat meron tayo. Matthew chapter 5, sabi diyan, when Christ opened His mouth at siya inaturo ng ganito, blessed are the poor in the spirit, for theirs is the kingdom of God. You look at yourself as beggar. Spiritually, beggar ako. Wala akong halaga sa mundong ito. Ang unang natatanging halaga ko lang ay si Kristo sa akin. Tanggal ang yabang natin doon. Why? Because we realize that we are sinners. We don't have anything. Kaya sabi niya, blessed are those who are mourned. Pag nagmo-mourn ka, they will be comforted. Anong mourn to? Kapag realizing that you are a sinner, makasalanan ako, so, nagpipighati ka. And the Lord will comfort you with all His promises. Sabi niya, blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst for righteousness. Yung nagnanais na maging matuwid sa harapan ng Diyos, ibibigay ng Diyos sa kanila. Ang tanong, hinahangad ba natin na maging matuwid sa buhay na ito? Kaya sabi niya doon, kung hinahangad mo, if you are hunger for righteousness, ibibigay sa iyo ng Panginoon yan kasi gusto niya yan sa atin. Gusto niya lumiwanag ang character natin. So 7, sabi niya, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Yung pure in heart, yung puro ang puso. Sabi niya, they shall see God. The peacemaker, blessed are the peacemaker. Ang mga peacemaker, sabi rito, sila ay tatawagin mga anak ng Diyos. So kung anak ka ng Diyos, listen to this.
ikaw ay naghahatid lagi ng kapayapaan. Kung ang pamilya magulo, makikigulo ka rin ba sa pamilyang magulo? Hindi. Why? Because you are God's peacemakers. Sabi dito, ikaw ay anak ng Diyos. So, sa mga kaguluhan, sa simbahan, sa pamilya, sa komunidad, huwag ka nang makigulo. Hindi yan ang layunin ng Diyos sa atin. Marami tayong dapat gawin sa buhay na ito. Pero yung sumaba ka pa sa gulo, hindi na. Because you are God's peacemaker. Diba? Lalo na maganda pag tumatanda tayo. Pag tumatanda tayo, gusto natin makahimik na buhay. A blessed life, a happy life. Pero kung mahilig tayo sa gulo, papasok tayo ng gulo, and we can live like what the Bible says, that we are all peacemaker. Well, paano maghahari ang Diyos sa atin? Pag persecute ka because of your righteousness, what will you do? Gagalit ka ba? Hindi. Sabi niya rito, kung paano ang mga propeta nung una ay na-persecute, kayo ganun din. So, never to expect a better process when we are serving God. Kaya ang ating katekismo, nagbabanggit din doon. Ang good works na hinihingi ng Bible ay ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. At dapat na itataas ang Diyos that God will be glorified by serving, by showing the character that God has given us. Kaya ang tinutukoy ng good works ay particular sa mabuting character na dapat meron tayo, na binabanggit sa nakaraang mensahe, at hindi particular sa mga mabuting gawa na ginagawa ng marami ngayon. Kapag may kalamidad, tumutulong, bagamat ito man din ay mabuting gawa. So mga kapatid, yun yung mensahe natin ngayon. Panatili, since we are living in the kingdom of God, we apply the character in that kingdom. Kaya, eto na, no? Hahamunin tayo ng sitwasyon ng buhay. What will you do? Pag uwi natin lang, may hamon na yan. Baka pagsakay mo lang ng jeep, may hamon na. Ako, madalas din nahahamon ng buhay. Pero, ang maganda, maaalala natin to. Ako nga pala ay namumuhay na sa paghahari ng Diyos. Ako nga pala ay belong na sa kanyang kingdom. I'm no longer in the kingdom of Satan. Kaya maraming mga binanggit dito si Jesus Christ. Pag aawayin ka, mag-retaliate ka ba? Pag sinampal ka sa kaliwa, bigay mo pa yung kanan mo. Ang hirap kaya ng mga pinagagawa ni Christ. Pero kung nasa kingdom ka, gagawin mo yun, sinampal ka sa kaliwa, bigay mo yung kanan mo. Pag binato ka ng tinapay, binato ka ng bato, patayin mo ng tinapay. Palamanan mo na rin ng sardinas para medyo mabukol ako. Joke lang. So here's my conclusion. Mga kapatid, gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Lalo na sa mga mananampalataya, sabi ng Bible. Good works. Ang good works na yan, ano na nga? Character. No? Sa abot ng ating makakaya, hindi man natin maitutulong ang lahat, ngunit kailangan nating mag-extend ng maitutulong natin. At minsan, ito rin ay may kalakip na sakripisyo sa iba. When we want to help others, may kalakip na sakripisyo minsan yan. May mga pagkakataon na isusubo mo pa lang, isusubo mo na. Pero dahil nagmamahal ka, ibinibigay mo pa. Not everyone can do that. Pero minsan ang pagmamahal may sakripisyo eh. Madalas natin ginagawa yun sa ating mga anak, di ba? Kahit na ang anak natin may katigasan ng ulo, pero dahil anak mo, ibinibigay mo pa rin dahil mahal mo siya. Minsan kahit wala ka na, anak, may naitatabi pa ako dito para sa iyo. Bakit ginagawa mo ito? Because minsan ang pagmamahal din ay may kalakip na pagsasacrifice para sa minamahal mo. Mahal mo anak mo, di magsakripisyo ka para sa kanya. Extend ka, hindi pwedeng walang sakripisyo. Mahal mo eh. Ang simbahan, mahal mo ba?
May sakripisyo dyan. Ang simbahan hindi mega process. Walang simbahan, di ba? Alam na natin, walang simbahan perfecto. In some sense, sa simbahan may mga istisan, may mga pagkakampuhan, may pagkakaingitan din. Pero hindi yun mga bagay na dahilan para umalis tayo sa simbahan. Kasi lahat ng simbahan meron nun. Pero ang simbahan din, ang ginagawa ng Diyos para maipakita yung tunay nating karakter. At yun yung sinasabi sa atin. If we are in the church, hayaan natin na lumiwanag yung karakter na ibinigay sa atin ng Panginoon. Be a peacemaker. When you are being persecuted, rejoice. Be meek. Be a children of God. At kung tayo man ay nagbibigay ng tulong sa ating kapwa, ito ay binibigay natin sa Diyos. At hindi natin ginagawa sa tao. Minsan nga, napag-uusapan din namin, paano kung yung kapatid ko mangungutang sa akin? Kaya laki ng inuutang. Abay, para hindi sumakit ulo mo. Kung uutang 2,000 yan, bigyan mo na ng 200, may 100. Since wala akong ganyan. Kung totoong wala naman, wala akong ganyan pera Pero ito na lang. Wala ka pang problema. Hindi ka lang maghahangad. Sa pag-uutang sa Biblia kasi ganito. We can help people. Kung ang uutangin sa'yo ay sinasabi doon, at huwag mo nang asahan pa na magbabayad ito sa iyo. Kaya kung nag-release ka ng pera yan, 5,000, 2,000, huwag ka lang mag-expect. Di ba, may mga tao na sabi na, napakabait yan pag nangungutang. Pero pag manimigil ka na, problemado ka na. So, every time you give something, do not expect. Kasi pag nag-expect ka pa, baka matisod ka lang. Mawala ka dun sa tamang pagiging isang Kristyano. So, ang gawin mo na lang, help him or that person sa ano lang pwede mong maitulong. Pero kung meron ka naman, at alam mo namang, pwede naman. No? Pero kung nagsisigurado ka na hindi ganyan na lang gawin mo. Do not expect. Pero sabi din naman ng Biblia, pag ikaw ay namutang at hindi ka nagbayad, masamang tao ka. That makes the balance of being just ng God. So, yan yung mga pag ikaw ay ginawa mo ganito, di ba? Pag nag-expect ka, ma-high blood ka. So, kaya kami din, may case kami ganyan Nung 2 years ago, pinautang kami 60,000. Ang nabayaran lang sa amin, halos 30, wala pa. Nabayaran ng unti-unti. Ngayon, nawala ng trabaho, bumalik sa Pilipinas. Pumunta ng Japan kasi pang Japan niya yung itinulong namin. Wala na. Kasi nandito na sa Pilipinas, ano na ibabayan nun? Wala na. Sabi na lang namin ni Mrs. Hayaan mo na nga. Kung magbigay. Kung hindi, namamaglema lang tayo. Ganun lang. Parang negosyo lang yan. Natalo ka. Ganun naman sa buhay, di ba? Walang perfect time, I'm sure. Lahat tayo. Ako, marami ka rin sa ganito. Nakapangutang ka rin, hindi mo hindi mo nabayaran. At maraming panahon, ikaw ang nagpangutang, hindi ka rin nabayaran. That's the cycle of life. Pero anong gagawin ko? Anong maging case ko? Hayaan ko na lang. Okay? So yun, lahat tayo, we suffer the same problem. Pero anong character ang ipapakita natin sa lahat ng mga ito? Hayaan ba natin na maapektuhan tayo ng mga problema sa buhay? Hayaan mo nga siya. Kung ako sa inyo, doon na lang tayo sa mapayapang buhay. Yung buhay na lumalabas ang karakter ng Diyos sa atin sa lahat ng mga pagsubok nito. Sa tuwing tayo ay tutulong ang kining kalubihan ng mga bagay na ito para sa atin, makamtan lamang natin ang higit na mahalaga, yan ay ang pagsunod kay Kristo. Tandaan, tayo ay asin. At tayo ay ilaw. Hindi tayo tulad ng asin, kundi tayo ay asin, tayo ay ilaw. Gumagawa ng mabuti para sa iba upang maparangalan ang Diyos.
Sa paggawa natin ng mabuti, hindi laging mabuti ang balik sa atin yan. Pero ang laging balik niya sa atin, pagliliwanag ng karakter na ibinigay sa atin ng Panginoon. Yan po ang mensahe ng Diyos sa atin. Not only for us to live in the character of the kingdom, but to apply that character in the kingdom of God. I'm not saying, no, I'm perfect ako sa lahat. Lahat tayo dumadaan sa proseso. At times, we may fail, pero hindi na nanatili doon. Tinuturuan tayo ng Panginoon sa buhay natin. Tayo din manalangin. Dakilang Diyos, kami nagpapasalamat sa inyong pong mensahe sa umagang ito. Ang tanging dalangin namin na makasunod kami sa iyo. Patuloy mo pong baguhin ang aming sarili. Patuloy po yung karakter na inilagay mo sa amin ay tunay na magampanan namin lumiwanag ito upang makita ng mga tao at kanilang sambahin ng Diyos. Nawa, tulungan mo kami, Banal na Espiritu, sapagkat ikaw ang tunay na liwanag. Tulungan mo kami sa lahat ng mga hamon sa buhay, mga bagay na ipinahintulot ka sa amin. Nawa sa mga bagay na ito, God, makita, lumabas sa amin ang totoong tunay at pagiging isang Kristiyano. Let our character shines in times of crisis. We bless you, we glorify you, in Christ's name. Amen. Magsitayo po tayo lahat. Atin po gamitin for 163, He leaded me. 463, He leaded me. Ang prayer natin, that the Lord, no, yung sa ating mga aral na tinatanggap, that the Lord will eventually change our hearts, change our life. Life-changing message coming from the Lord.
Atin pong basahin ang Apostles' Creed.